Georgina's POV. Georgina, tama na yan, magkakaayos din naman kayo ni Mr. President, mahal ka nun, bigyan mo lang siya ng konting space, pang-aalo sakin ni Ate Neslie, habang pilit niya akong pinapatahan. 2 araw na ang nakalipas, simula nang huli kaming magkita ni Jackson, at kinuha din sakin ni Ate Neslie yung phone ko, kasi baka daw tawagan ko lang ng tawagan si Jackson. Ate Neslie, hindi naman simpleng lovers quarrel lang yung nangyari sa amin ni Jackson, he thought that I did cheat on him, seryosong sambit ko, at ang mas nakakainis pa sa mga nangyari, na kahit na ni-rape ako ni Roland, wala man lang akong magawa. Hindi ako makapagsampa ng kaso, dahil siguradong dagdag kahihiyan yun sa side ni Jackson, the president's wife was a rape victim, baka hindi lang siya pagtawanan ng buong Pilipinas, baka nga buong mundo pa. Uminom ka muna ng tubig, at tumigil ka muna sa kakaiyak, mukha ka ng ipis, at isa pa, kahit na umiyak ka magdamag, hindi pa rin naman maayos ang problema niyo ni Jackson, agad kong kinuha ang isang basong tubig, at ininom ang laman nun. Yeah, Ate Neslie is right, crying non-stop won't solve any of my problem. Hindi pwedeng umiyak lang ako magdamag, hanggat alam kong pwedeng mawala sakin ang taong pinakamamahal ko. Kung hindi man kami ang para sa isa't isa. Pagsisihan ko yun, pero mas pagsisihan ko na hinayaan ko na lang siyang mawala sakin ng parang bula. Oy, saan ka naman pupunta? Nagtatakang tanong ni Ate Neslie, nang kunin ko ang susi ng kotse na nakapatong sa center table. I have to talk to Jackson, I answer shortly, but she grabbed my wrist to stop me from leaving. Georgina, ano ba? Bigyan mo muna ng space si Jackson, he need time to think. Maawa ka naman sa sarili mo, baka ipagtulakan ka lang niya. Sigaw niya sakin, habang pilit na binabawi ang susi na mahigpit kong hawak. Ate Neslie, pabayaan mo na ako please, kung ikaw ang nasa posisyon ko, gagawin mo din ito. Gugustuhin mo din ipaglaban ang taong mahal mo, hindi ba? You kept on telling me before, to fight things that is meant for me. Sinusunod ko lang yun ngayon, ipinaglalaban ko si Jackson, because he is meant for me. I spoke and smiled sadly at her, before wiping the tears on my cheek. Mas gusto kong maawa muna sa puso ko, kesa maawa sa sarili ko. I can't afford to lose the man, who makes my heart beat rapidly. Hindi ko kayang mawala sakin ang lalaking nagparamdam na, LM more than just a pretty face, and a sexy body. Umalis ako ng condo unit ni Ate Neslie, at dumiretso sa village, kung nasaan ang bahay nila Jackson, sabi kasi ni Lieutenant Suarez, dito muna si Jackson tumutuloy. Nakabukas ang front door, at ang gate ng bahay, kaya dumiretso na lang ako sa pagpasok. Anong ginagawa mo dito? Halos mapatalon ako sa pagkagulat, nang marinig ko ang boses ni Jackson. He looked miserable, and I am the one who make him miserable. A tear escaped from my eyes, pero agad ko yung pinunasan, at pilit na ngumiti, kahit na parang unti-unting napupunit ang puso ko. Buti na lang at pumunta ka, kailangan mo ako. Putol ko sa sasabihin ni Jackson, pero sinaman niya lang ako ng tingin, at inilapag niya at harap ko ang isang ballpen at folder. Yes, I need you. He paused for a moment, and looked at me, a hint of sadness, and longing was evident on his eyes. I need you to sign this annulment paper, the little hope that I have instantly vanished, so with the smile on my face. Ang mga ngiti ay napalitan ng paghikbit. Gusto mo na talaga akong hiwalayan. Paglilinaw ko pa sa kanya. I heard him cussed multiple times, kasabay ng pagtadjust ng kanyang bagang. I badly want to be from you, bilisan mo, at baka maabutin ka ni Isabel dito. Mas lalong nabalot ng sakit ang puso ko, dahil sa sinabi ni Jackson. Now he cared for Isabel more. Nagkabalikan na ba sila? Honey, a familiar voice spoke from behind, I know it was her. Isabel. Georgina, hindi ko alam na nandito ka pala, she blurted while smiling lovingly at Jackson, and the next thing he did to her, made me wanna strangle that woman to death. Jackson kissed her passionately in front of me. Agad akong nag-iwas ng tingin at tumikim, sorry for that, nakangiting sambit ni Isabel. I tried to smile at the both of them. Tumalikod ako, at kinuha ang folder na naglalaman ng annulment paper.
Hindi na ako nag-abala pang basahin ang mga yun, dahil ang nasa utak ko lang ngayon, ay kailangan ko lang yun pirmahan, at nang makaalis na agad ako dito. Can we talk in private? I asked him, pero napako ang mga mata ko sa mga braso ni Isabel, na nakapululupot sa bewang ni Jackson. You guys can talk while I'm here, hindi naman ako madaldal eh. Kalmadong singit niya sa usapan, pero alam ko na sa isipan niya, gusto niya na akong saktan. Well darling, the feeling is mutual, dahil kanina pa kita pinapatay sa isip ko. Hindi ka nga madaldal, pero ipal ka naman, pambabara ko, that made her arched her brow. It's something that I need to discuss just the two of us, so can you just go? After that, I won't bother you too. Inis na lumabas siya ng bahay, habang nabalot ng nakakabinging katahimikan ang paligid. 10 minutes Georgina, he uttered as he Saturday comfortably on his couch. Sa huling pagkakataon, gusto kong tingnan mo ako ng may buong pagmamahal. I want you to remember the woman that you married by accident, and fell in love with at first sight. Isang tawa ang pinakawalan ko, tawa, para takpan ang hapding nararamdaman ko. Why do you want me to reminisce those? He boredly asked, na parabang napakawalang sense ng pinagsasabi ko. Kasi ang babaeng yun, sigurado ako na mawawala siya pagkatapos ng araw na ito. Mag-iiba siya, at miski ako, hindi na siya makikilala. Span of guilt flashed through his eyes, that immediately vanished. I need you to hear, and believe with my explanation, not because I want you back, but because I want to keep my dignity as a woman. I was raped, believe it or not, kung ano man ang rason, o sinabi sa'yo ni Roland, it was just a lie all of it. Nalimam ko ang masamang plano ng mga magulang niya laban sa'yo. Alam ko na ang lahat ng yun, he cutted me of amusement, and shock was written all over my face. Alam mo, pero iniisip mo na ako ang may kasalanan. Iniisip mo pa din na pinagtaksilan kita. I asked. Lumapit si Jackson sakin, at mahigpit akong hinagkan. Sorry for everything, wife. I love you. I really do. I can't even imagine my life without you. Then why were you doing all of this? Bakit mo ako hihiwalayan? Bakit mo ako tinutulak palayo sa'yo? Puno ng hinanakit na tanong ko sa kanya, habang pinupunasan ni Jackson, ang mga luha sa pisngi ko. I was pushing you away to protect you from hurting more. Ikaw ang kahinaan ko, at hanggat magkasama tayo, mas magiging vulnerable lang ako. He stated and gave a peck on my lips. Hindi dahil gusto mo o mahal mo ang isang bahay, o tao kailangan nasa tabi mo na siya palagi. Absence makes the heart grow fonder. Mahal kita, at mamahalin kita. I promise you that, our love it's another case of right love, at a wrong time. Pagtama na ang panahon, hahapin kita at babalik ako sayo. He smiled at me, and kissed my temple, before hugging me once again. Hihintayin ko, na bumalik ka sakin, kahit gaano pa katagal, maghihinatay ako, at sa pagbabalik mo sakin, buong puso ulit kitang tatanggapin, at sa pagkakataong yun, hindi na tayo maghihiwalay, ako ang unang humiwalay mula sa pagkakayakap namin. Pilit akong tumakbo palayo sa bahay ni Jackson habang umiiyak. Ang sakit isipin, na sa laro ng pag-ibig, at tadhana kaming dalawa ang talo. Hoy bruha, bakit ba hindi kita makontak? Nakapamewang na tanong sakin ni Ate Nestle, she's back with her terror-like manager attitude. Saglit ko siyang tinapunan ng tingin, at nagpatuloy lang sa pagbabasa ng script. Everything falls back in its right place, including me. I'm no longer the president's wife, I'm just the celebrity that I used to. Lobat, hindi ko mahanap yung charger. Tipid na sagot ko sa kanya, at muling nagpatuloy sa pagbabasa. Anong wala? Huminto siya sa pagsasalita, at kinalkal ang shoulder bag ko. Ito yung charger, Georgina, uso kasi maghanap, just go, you are so back with your attitude, you know that. She uttered and frustration is evident on her face. Nah, I haven't dated anyone after Jackson. At ibig sabihin nun, hindi pa nakakabalik ang dating ako, you should celebrate, alam mo ba yon? Pambabara ko pa sa kanya, napatigil lang kami sa pagsasalita,
nang may kumatok sa dressing room ko. Isinenyas ko lang sa kanya gamit ang aking mga nguso na buksan niya ang pinto. Bakit ako? Pagtataray niya pa sakin. My brow arched as I crossed my arms and put it under my chest. Alangan namang ako, paano kung stalker ko pala yun? She sarcastically laughed before she rolled her eyes. Ikaw na talaga, gandang-ganda lang sa sarili. I just winked at her as she rose her feet and opened the door. Delivery po para kay Miss Evangelista. A span of pain hit my system. I'm no longer Mrs. Segovia. Salamat. Narinig ko ang pagsara ng pinto. Ilang segundo lang, ay may inilapag siyang bouquet sa kondangan ko. Pangatlong beses nang may nagpapadala ng bulaklak sa'yo ngayong linggo. Wika niya, na para bang may gusto siyang iparating sa akin. I turned to look at her, and she has that mischievous smile pasted on her lips. Were you implying that he is sending me these flowers? May mga ngiti sa labing inamoy ko ang mga puting rosas. Assuming ka din. Pag may nagbigay ng bulaklak sa'yo si Mr. President agad. Hindi ba, pwedeng si Roland Breeze? O di kaya sa fans mo? Hindi pa ako nakaka-move on. He suddenly burst out laughing, that made me wanna strangle him. Ano bang nakakatawa sa sinabi ko? Di inamin mo din na broken ka nga, at miserable. He commented. I looked at him and gritted my teeth. Pwede ba mister? Kung pagtatawanan mo lang ako, lumayas ka na lang. I need a peace of mind, and you surely can't give that to me, kasi buwisit ka. Sigaw ko sa kanya, dahilan para maagaw namin ang atensyon ng mga dumadaan. Relax, I just wanna be your friend. I don't want be yours. Dahil noong huling beses na nakipagkaibigan ako sa isang lalaki, nagkanda, leche-leche ang buhay ko. He smiled at me, but this time, it wasn't the annoying one, that he has ear liar. Hindi naman ako ang gumawa nun parang batang maktol niya, kaya iniwan ko na lang ulit siya, at nakasunod na naman siya na parang aso sa akin. Babae ka talaga, ang hilig mong mang-iwan Pagbabalik niya sa sinabi ko kanina. Magsasalita pa sana ako, at tatarayan siya, nang ipahiya ako ng sarili kong tiyan sa pagkalam nito. It looks like your baby pets are hungry. Komento niya, habang nakangisi at itinataas baba ang mga kilay niya. Walang sabi-sabing hinailan niya ako papunta sa mga stall ng pagkain, at inabot sa akin ang isang stick, na may lamang cotton candy. Ano ta? Tanong ko sa kanya, habang nakatitig lang sa cotton candy, na iniabot niya sa akin. Cotton candy, gutom ka na diba? He asked. At, kumuha ulit siya ng isang stick, at kinain niya naman yun. Gutom ako, tas cotton candy lang ang ipapakain mo sakin, ang kuripot mo naman. I kidded and smiled at him. Diba diet yung mga artista? He innocently asked. Cotton candy lang ang ipapakain mo sakin, kasi diet ako, alam mo ba nagawa ito sa asukal? Pag kinain ko ito, masisira lang ang diet ko, yung totoo nag-iisip ka ba? Nagkatinginan kaming dalawa, at sabay na napatawa, dahil sa katangahan niya. Sorry naman malay ko ba? Hoy cotton candy man, thanks for the ride, kahit papano nag-enjoy ako. No problem miss. Sungit, and Limam Risi Olivers. It's nice to meet you. I smiled back at him, it was nice meeting you too. Bumaba na ako sa kotse niya, at papasok na sana sa lobby ng condominium, nang mapansin ko ang isang pamilyar na figure. Jackson. Sa isip ko na lang muling nabanggit ang pangalan niya, nang makita ko ang paglapit sa kanya ni Isabel. Sorry to keep you waiting, ang tagal kasi ni Athena. Jealousy suddenly hits my system. It's fine, I want the wedding to be private, just your family and mine. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, dahil sa narinig kong yun. You're getting married? I asked that caught both of their attention. Georgina. Pagtawag ni Isabel sa pangalan ko. You weren't stalking my fiancé do you? She asked and chuckled, before she intertwined their fingers. Jackson, totoo ba? Muli kong tanong sa kanya, wala na akong pakialam, kung ang dami nang nakatingin samin. Yes, I'm marrying her. Those 4 words metaphorically took my breath out. Bakit?
Ang sabi mo kapag maayos na ang lahat babalik ka sakin, paano ka babalik sa akin, kung magpapatali ka sa ibang babae? I bitterly laugh, and look up to prevent my tears from falling. Georgina, leave us alone. You're acting like a desperate ex-wife. Isabel hissed, while trying to pull Jackson away from me. Manahimik ka. I'm not talking to you. Baka hindi ako makapagtigil, at kung ano ang magawa ko sa'yo. Sanggal ko sa kanya, and I guess I did scare her, because she backed off. Isabel, mauna ka na sa kotse, kakausapin ko muna siya. Jackson finally speak, akala ko napipi na siya. There is a hint of an emotion on his eyes, that I can't name. What do you think you're doing? Malakas na sigaw niya, dahilan para mapapitlag ako. I tried to mask my fears with a smile. Walang Diyos ang stalker, Isabel. I live here. Pilit akong ngumiti, habang pinapakatitigan si Jackson. E ikaw, anong ginagawa mo? I asked back, and my tears suddenly burst. Sabi mo babalik ka sakin, di ba? Bakit mo siya papakasalan? Nangako ka. Promises are meant to be broken, Georgina, can't you see? We're not for each other. Pagputol ni Jackson sa sinasabi ko, habang masamang nakatingin sakin. Lalakad na sana si Jackson paalis, nang mahigpit ko siyang yakapin galing sa likod. Pilit siyang kumawala sa pagkakayakap ko, pero mas lalo ko lang hinigpitan ang pagkakayakap ko sa kanya. 5 minutes, just give me this 5 minutes, and I'll let you spend the rest of your life with someone else. Kumusta ka? Kumakain ka ba sa tamang oras? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Sa mga oras na ito hinihiling ko, na sana huwag nang matapos ang 5 minutong ito. Dahil sigurado ako, na pag natapos ang mga minutong ito, isa na lang ako sa mga tao sa nakaraan niya. Marahas ni Jackson, na inalis ang mga kamay ko na. Nakayakap sa bewang niya, at naglakad na paalis. Kasabay nun ang pagbuhos ng malakas na ulan. Buwisit, akala ko sa telenovela lang may ganito, pati rin pala sa totoong buhay. Georgina, Diyos ko, basang-basa ka, hindi naman fiesta ng San Juan ngayon ah. Iniabot na sakin ni Ate Neslie yung towel, na agad ko din namang kinuha, at ipinunas sa aking buhok. Anong fiesta? Ang lakas kaya ng ulan sa labas. Sumilip siya sa binto ng kondo, at tumingin sa akin. Magbihis ka na, bilis kakain tayo. Sumalampak na siya sa sofa, at nilantakan ang mga pagkain. Habang nagbibihis ako, ay naririnig ko ang pagsigaw niya. Ang lakas kasi ng loob niyang manood ng horror movie, takot naman siya. Kinuha ko yung remote control, at inilipat na lang ang channel, bastos ka naman nanonood ako eh. Taas kilay na hinarap niya ako, at inismiran ko lang siya. Naririndi ako kakasigaw mo, gusto ko ng katahimikan. I answer back and sabay ngiti sa kanya. Habang ngumunguya ng mansanas. President Jackson Segovia will get married for the second time around this year. Sabay kaming napatingin sa TV at sa ibinabalita, na ikakaasal na nga si Jackson at Isabel. Naramdaman ko ang pagtitig sa akin ni Ate Neslie, bago niya pinatay ang TV. Ilang segundong namayani ang katahimikan sa pagitan namin, bago ko maramdaman ang pagyakap niya sakin, at doon na bumuhos ang mga luha ko. Jackson's POV. Bakit mo sinabi sa press ang tungkol sa kasal natin? Gigil na sigaw ko kay Isabel, matapos kong mapanood ang balita. At bakit hindi? Sooner or later, malalaman din nila na ikakasal tayo. She retorted and weakly smiled at him. She might be crying right now. I whispered to myself, at narinig ko ang mga hikbi na nagmumula kay Isabel. After all, you still love her. She commented while smiling, but her tears were falling non-stop. Alam mong si Georgina ang mahal ko, at hindi ikaw. Papakasalan lang kita, dahil sa deal, nothing more, nothing less. Tumayo ako mula sa swivel chair, at naglakad palabas ng opisina. Stop crying, Isabel. Mas naawa ako sa iyo, kesa sa kanya kasi si Georgina, kahit na hindi ko siya kasama. Alam kong mahal ko siya, at mahal niya ako, samantalang ikaw, kasama mo nga ako, pero alam mong ibang tao ang mahal ko, at hindi ikaw. Kung nasasaktan ka, you deserve it. Jackson, iho. Isang masamang tingin ang ipinukol ko kay Eduardo Driz, this man that I once treated as my father,
but we end up being the biggest opponent of each other. The snake of the year, what can I do for you? I smirked and eyed him from head to toe. He laughed before tapping my shoulder. I love it. How bold and brave you become, Iho. But it wasn't good enough to beat me, now abdicate your position. While I'm asking nicely, ako naman ang natawa dahil sa sinabi niya. Have you forgot already I am the president, and you're just my vice? Does it mean that I am good enough to beat you? Abdicate my position. I will never do that. I am fool enough to let you ruin my life by taking Georgina away from me. But I won't let you ruin millions of lives by letting you lead them. Ilang saglit pa kaming nagsukatan ng tingin bago siya muling nagsalita. You know how powerful I am, Jackson. I can turn the tables and set you up. Of course I know your capabilities to commit such a crime. That's why I'm marrying Isabel, your niece. Li'll use her to protect my position from you and from your forsaken family. Jackson, is that true? Isabel spoke from behind, isang malamig na tingin ang ipinukol ko sa kanya. You deal with those devil to get me, now let me use you to protect myself, cause you know what? You're just a mere shield for me. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ko. Dahilan para mapangiti ako. How selfish you are, buong lakas na sigaw ni Isabel. Sakin hindi na ako nakapagtimpi, at marahas kong hinayla ang kwelyo ng suot niyang damit. Kung selfish ako, ano ang tawag sayo? You and the Drees created the monster in me, now deal with it. I whispered to her left ears before letting her go. Masyadong mainit ang lugar na ito, kahit na madaming air conditioner, or maybe because Lucifer and the Princess of Hell were here. Before I get burned, I'll leave you two here. Akmang lalakad na ako. Paalis, nang muling magsalita si Isabel. Babalik ka din sa dati, you were at your best when you're with me. Who told you that? I was at my best when I'm with her. I cutted her off and walked away. The most joke the universe will play on you, is letting you meet the right person, at the wrong time. Balang araw babalik ako sayo. A tear escaped from my eyes as I watched the night sky. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.